about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I could go to space. So, ayun, magandang hapon. Ako si Jade. At ito ang aming napiling agricultural crops, ang saging or ang scientific niya ay Musa balbisiana. Sa una, ganito palang kalaki yung tubo niya. And after few months, ay ganito na siya kalaki. And later on, pag ganito na siya kalaki, matured na yung puno ng saging, nagkakaroon na siya ng bunga na pwede na nating i-harvest. Hi, ako nga pala si Raquel. At ngayon, alam nyo ba na ang puno ng saging, kapag nag-matured, ay nagkakaroon ng banana blossom? Ang banana blossom ay ito. Sa Tagalog, siya ay puso ng saging. So, ito na ang puso ng saging. Alam nyo ba na ang puso ng saging ay nagugulay? At pwede natin siyang gawing ginataan, at pwede rin natin siyang gawing torta. Hi! I am Danica Rose. I am Michelle. And today, ang gagawin namin ngayon ay maglilinis kami ng sagingan. So, bakit nga ba importante na linisan ang sagingan? Importanteng linisan ang sagingan upang mas maganda ang bunga at hindi pa mahayan ng daga at ibon. And ngayon, ipapakita namin kung paano linisan ang sagingan. Tara, let's go! One eternity later. Meanwhile. Hi, ako si Roger D. Torres. Then, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tipayin itong saging. Let's go. Saging. Gusto lang, tayo din. Ugog lang kaunti. Then, ganito. Tapos, hindi pa dyan natapos na lahat. So, kailangan pa itong pa talaga. Then, dito sa may puno. Para sumibulili ng panibago. Tata! Hinog na. Hi, I'm Jenny B. So, ngayong araw po ay tuturo ko po sa inyo kung paano magpiling ng saging. So, gamit itong kahoy at itak, dahan-dahan nating pilingin ang saging upang maiwasan na ito'y masilip. So, dahil tapos na nating magpiling ang saging, ay papakita ko naman sa inyo ang pinagkaiba ng reject at orig. So, ang orig ay matataba at pasok siya sa standard ng market. So, siya ay marketable. At ang reject naman, ito ay maliliit ang bunga niya at mapapayat. At dahil hilaw pa ang mga saging, pwede natin siyang gawing banana chips. And pwede din siyang itabi ng ilang araw upang ito'y mahinog at gawing banana Q at turo. So, yun lang po. Thank you. Ano ang natutunan ninyo sa ginawa nating activity? Natutunan ko during harvest yung kung paano unti-unting tumutubo yung puno ng saging hanggang sa maging fully matured na yung puno nito at magkaroon na ng bunga na pwede nating ma-harvest. Ang natutunan ko naman ay kapag pala hindi agad inasungkit yung puso ng saging ay bumabagal yung paglaki ng saging. Ang natutunan ko ngayon sa paglilinis kanina during activity ay hindi pala madali na maglinis ng sagingan. Kumbaga ito ay mabilis na pamahayan ng daga at ibon. Ang natutunan ko naman ay hindi pala ganun kadali mag-awit ng mga natuyong dahon. Ang natutunan ito naman sa pagtiba ng saging ngayon, no? Kailangan pala
hindi agad-agad ito puputulin para hindi pumatak agad yung bunga at masira ito. And sa akin naman, ang natutunan ko sa pagpili ng saging ay kailangan siya gamitan ng itak at kahoy upang maayos or maging maganda yung resulta kapag pupupukin na siya or matatanggal na yung piling ng saging. Ang natutunan ko naman ay everything takes time. Kasi yung pag-harvest ng saging ay mahirap na proseso. Hindi siya isang biro. So, ang pagsasagingan kasi ay madaming proseso siya. Hindi siya mabilis dahil it takes a month bago ka maka-harvest ng saging.